Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Posibleng mga epekto kapag nalipasan ng gutom. Epekto ng nalipasan ng gutom ay dapat mong alamin kung palagi kang hindi kumakain sa oras. Humigit kumulang 10% ng populasyon ng mundo o hanggang 811 milyong tao ang regular na natutulog ng gutom. Isa ka ba dito? Ang paglaktaw sa pagkain ay maaaring hindi maiiwasan paminsan-minsan. Ngunit ang patuloy na paggawa nito ay maaaring negatibong makaapekto sa iyong kalusugan at humantong sa mga kakulangan sa nutrisyon. Hindi mo rin kayang gawin ang iyong pinakamahusay dahil ang napagpagtutuunan mo ng pansin ay pagkain. Kung ikaw man ay abala, natutulog, o naipit sa trapiko, hindi pa rin sapat na dahilan ang mga ito upang kumain sa tamang oras. Ano ang pagkagutom at epekto ng nalipasan ng gutom? Pinakapamilyar na epekto ng gutom na pinakamadalas nating maranasan ay ang mga sumusunod na sintomas. Pagkulam ng tiyan, banayad na pagkahilo, pabago-bagong emosyon o disposisyon, pagduduwal, pagnanais na kumain ng marami, ghrelin at leptin. Ang pagkagutom ay binubuo ng isang komplikadong sistema ng pisikal at hormonal na mga senyales. Kabilang dito ang maraming bahagi ng katawan tulad ng utak, pancreas, tiyan, at iba pang bahagi ng bituka. Mayroong dalawang pangunahing hormone na sangkot sa mga senyales ng gutom at ito ang ghrelin at leptin. Isa sa mga epekto ng nalipasan ng gutom ay ang pagtaas ng antas ng ghrelin na ginagawa ng iyong tiyan. Ang hormone na ito ay nagpapataas ng gana, gastric motility, at gastric acid secretion. Pinakamataas ang antas ng ghrelin bago kumain, kapag ang blood sugar ay mababa at ang iyong tiyan ay walang laman. Sa kabilang banda, ang mga fat cells ay naglalabas ng leptin kapag ikaw ay kumain na. Nakikipag-ugnayan sa utak ang leptin upang ipaalam na mayroon kang sapat na mga calorie na nakaimbak. Sa makatuwid ay oras na upang pigilan ang mga senyales ng gutom. Epekto ng nalipasan ng gutom. Mabagal na metabolismo. Ang pagkalipas ng gutom ay nagiging sanhi ng pagbaba ng metabolismo ng katawan. Dahil dito, konting enerhiya na lang ang susunugin ng katawan. Maaaring humantong ito sa pagdagdag ng timbang kapag kumain ka ng karaniwang dami ng pagkain na nakagawian mo. At dahil konti na lang ang enerhiya ng katawan, magiging matamlay ka at pagod. Sinusunog ng kalamnan ang mga calorie, kaya ang mas kaunting kalamnan ay nangangahulugan ng mas mabagal na metabolismo. Ang mga antas ng thyroid hormone at catecholamine, na gumaganap ng mahalagang papel sa metabolismo, ay bumababa kapag hindi ka kumain. Makagambala sa regulasyon ng gutom. Hindi maganda ang epekto ng nalipasan ng gutom sa balanse ng mga hormones na may kontrol sa pagkagutom. Habang pinasisigla ng ghrelin ang iyong ganang kumain, pinipigilan naman ito ng leptin. Gayunpaman, ang sobrang pagkain pagkatapos mong malipasan ng gutom ay maaaring makagambala sa balanseng ito. Ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa taba, asin, o asukal ay naglalabas ng mga feel-good hormones tulad ng dopamine. Sa paglipas ng panahon, maaaring iugnay ng iyong katawan ang mga kasiyahang ito sa ilang partikular na pagkain. Ang prosesong ito ay maaaring tuluyang sumire sa regulasyon ng gutom. Maaari itong humikayat sa iyong kumain para sa kasiyahan sa halip na dahil sa gutom. Nakakaapekto sa kalusugang pangkaisipan. Ang patuloy na pag-aalala tungkol sa kung saan magmumula ang susunod na pagkain ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan ng isip tulad depresyon, pagkabalisa, post-traumatic stress disorder (PTSD). Ang paglaktaw sa almusal ay nakakadagdag ng panganib ng stress at depressive mood. Laganap ang stress, depressive mood, at suicidal ideation habang dumadalas ang paglaktaw sa pagkain. Halimbawa, ang madalas na paglaktaw sa pagkain ay maaaring magambag sa mood swings. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng mga pagbabago sa mga antas ng blood sugar na epekto ng nalipasan ng gutom.
Key takeaways. Maraming tao sa buong bansa ang lumalaktaw hindi lamang sa almusal kung hindi pati na rin sa ibang pagkain. At kapag mas maraming pagkain ang kanilang napapalampas, mas matinding gutom ang nakakaapekto sa kanilang isip at katawan. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katuklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba?